Sa gitna nga po ng pananalasa ng Bagyong Tino, bumagsak ang isang helicopter ng Philippine Air Force. Maghahatid po sana yan ng tulong sa mga binagyo sa Agusan del Sur. Narito po ang report ni Bril Montalvo. Parang may buhawing dumaan sa Barangay Carmen, Loreto, Dinagat Islands kagabi. Sa lakas ng hangin at ulan na dulot ng Bagyong Tino, nagliparan na ang ilang mga gamit. Ang mga lumikas na residente nangamba na baka pati ang evacuation center na tinutuluyan nila maapektuhan. Habang sa Liberty National High School na nagsilbing evacuation center, bumagsak na ang kisame. Wasak-wasak rin ang mga gamit sa loob. Wala namang napaulat na nasaktan. May 14 na pamilya naman ang nagsiksikan sa loob ng isang imburnal. Ayon sa isa sa mga bakwit, hindi naman pinapasukan ng tubig ang imburnal dahil may kanal sa gilid nito. Malinis din daw ang lugar. Tuloy-tuloy lang ang clearing operations sa pinsala ng Bagyong Tino sa Dinagat. Sa Surigao City, Surigao del Norte, malakas na hangin at ulan din ang nanalasa. Ang mga puno tila nagsayawan. Sa National Highway ng Barangay Washington, isang puno ang nabuwal ng hangin. Pansamantala ring nawala ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Pero pagsapit ng umaga, isa-isa nang nagsiuwian ang mga residenteng lumikas at namalagi sa evacuation centers. Dito na rin tumambad ang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Ang mga biyahero naman agad nagtungo sa pantalan, nagbabakasakali na balik biyahe na ang mga sasakyang pangdagat. Ito ang pila ng mga pasahero patungong Siargao Island dito sa Port of Surigao. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, tanging pa Siargao Island lang ang pinahihintulutan nilang bumiyahe ngayong araw. Ibig sabihin, kansilado pa rin ang mga biyahe patungong Dinagat Island, Maasin, Leyte at Cebu City. Kaya ang OFW na si Michelle na biyaheng Cebu City naperwisyo na dahil 2 araw na siyang stranded. Natatakot din siya na baka hindi niya maabutan ang kanyang flight sa Maynila na pa Hong Kong sa November 8. Siyempre, nagsaka sa Travelers niya, medyo mahal. Nag-hotel pa ako dito, medyo may kamahalan. Tapos pagkain ko pa, nakukulangan na talaga ako sa budget. Ayon nga sa lokal na pamahalaan ng Surigao City, maswerteng walang nasaktan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Wala ring mga pagbaha at landslide na nangyari. Aabot naman sa higit 5,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa evacuation area ng lungsod. Pero nakauwi na sila sa kanilang mga bahay kaninang umaga. We will also be doing additional relief goods distribution sa mga island barangays natin kasi hindi tayo naka-preposition doon because of the advice ng Coast Guard. So pupuntahan natin yun ngayon. Patuloy ang assessment ng lokal na pamahalaan sa kabuuang pinsala ng Bagyong Tino sa Surigao City. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.